alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito kahit sa larangan ng politika? Prof? Alam mo Maricel, walang maaga, walang... Hello? Yes, go ahead, Prof. Walang maaga, walang late sa paghahanda. Nagkataon na ang traditional is pagtatakbo kang national, kailangan ka maghanda ng 18 months. 18 months meaning 6 months from January to May. At saka ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run. Alam ni Ted yan na ang kandidato pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee, ine-explore ano ang possibility ng tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sadsad. Hindi nagne-negative ang approval rating, hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin, mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating, yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered like yung confidential funds, for example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd at kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggastos sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo at nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yun, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yun kung makikinig lamang, no? So ang sa akin ang dating 399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa Pondong Kinat at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!